Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Good day, Grade 9! Ang topic natin today ay ang batas ng demand. At huwag kayong kabahan sa word na demand ha. Hindi yun yung demanding na jowa ang kailangan every 5 minutes may update. Sa economics, ang demand ay tungkol sa dami ng produkto na gusto at kayang bilhin sa isang partikular na presyo. Actually, ginagawa niyo na to araw-araw. Kapag bibili kayo ng pagkain sa school, load, supplies, damit, o kahit item na nakita nyo online, iniisip nyo muna kung magkano, kaya ba ng budget, or sulit ba? So today, aalamin natin kung bakit nagbabago ang dami ng binibili natin kapag nagbabago ang presyo. By the end of our lesson, dapat hindi lang nyo kabisado ang batas ng demand. Dapat din, makita nyo to sa totoong buhay. Kumbaga, kapag may nagsasale ang paborito nyong pagkain at biglang dumami ang bumibili, sasabihin nyo na, gets ko na, may economics pala dito. Kaya naman, focus tayo, ito ang goals natin today. Kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang konsepto ng demand. Mga layunin. Natutukoy ang batas ng demand, substitution effect, at income effect. Nakagagawa ng payak na presentasyon tungkol sa batas ng demand at mga konseptong kaugnay nito. Napahahalagahan ang kahalagahan ng pag-unawa sa batas ng demand bilang bahagi ng mga pangunahing konsepto ng economics at likas kayang pag-unlad. Alright, grade 9, before tayo mag-definition, situation muna tayo. Gusto kong isipin nyo na may 50 pesos lang kayong baon. At hindi kayo pwedeng humingi ng extension kay mama. Fixed ang budget nyo today. Kaya, game na, simulan natin to. So ayan, senaryo muna tayo. May ballpen na tig 20 pesos at lapis na tig 5 pesos. Pero, biglang tumaas ang presyo ng ballpen at naging 35, habang 50 lang naman ang baon mo. Question: bibili ka pa rin ba ng ballpen o lilipat ka muna sa lapis? Halimbawa, ikaw ay may 50, kapag 20 lang ang ballpen, okay lang kasi may 30 ka pang matitira. Pero kung 35 na siya, mapapaisip ka pa, worth it pa ba? Baka maglapis na lang muna ako kasi 5 piso lang. Ganyan rin sa pagkain. Kunyari, yung favorite mong iced tea ay 49. Tapos next week, naging 99. Same ba yung willingness mong bumili araw-araw? Malamang, hindi na. At yan ang papasok nating concept today. So from choices, punta tayo ngayon sa explanation. Bakit nga ba kapag nagmahal ang isang bagay, kadalasan mas kaunti ang bumibili? Kaya, let's explore. Tara, alamin natin to ng mas malalim. Pag-uusapan natin ngayon ang batas ng demand. Ito daw yung inverse o magkasalungat na relasyon ang presyo at quantity demanded. Halimbawa nito, yung favorite price ninyo. Ang halaga ay 35 pesos. So, bumili ka. Kinabukasan naman, may promo, 20 pesos na lang. Possible na sabihin mo, Sige, 2 na yung bibilin ko.
Pero kung naging 80 ang price, baka tingnan mo muna tapos sasabihin mong, Next time na lang? so, when price goes up, usually, quantity demanded goes down. And price goes down, usually, the quantity demanded goes up. Magkasalungat. Pero, may importanteng condition tayo. Ang ceteris paribus. Mukhang pangalan ng spell sa Harry Potter, pero hindi. Ang ibig sabihin nito, ipinapalagay natin na hindi nagbabago ang ibang salik. Presyo lang muna ang tinitingnan natin. Halimbawa, gusto nating malaman kung bakit mas kaunti ang bumili ng burger. Kung dati, 50 pesos, tapos naging 100, habang pareho pa rin ang baon, taste, at ibang kondisyon, masasabi nating price ang dahilan. Pero kung nagmahal ang burger kasabay ng pagtaas din ng baon mo mula 100 to 1,000, iba na yon. Hindi na presyo ang nagbago. Kaya tandaan, ceteris paribus, other things remain the same. Alright, so next naman ay ang substitution effect. Ang keyword dito, palit. Kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, naghahanap ang mamimili ng mas murang pamalit. Halimbawa, yung favorite mong branded iced coffee ay dating 70, pero ngayon, naging 140. So anong possible gawin? Baka bumili ka muna ng mas murang coffee sa convenience store. Pero hindi ibig sabihin na biglang ayaw mo na sa original. Mahal lang talaga. Another example, gusto mo ng premium gaming mouse na 2,500. Pero may similar na 800 pesos. Kung pareho namang okay para sa kailangan mo, baka doon ka muna sa 800. And that is substitution effect. Parang sinasabi ng wallet mo, Hindi kita kayang ipaglaban ngayon. Hanap muna tayo ng alternative. So class, makinig ng mabuti ha, nang maintindihan kung anong ibig sabihin ng income effect o purchasing power. Tandaan, ang keyword dito ay kaya ng pera mo. Hindi naman kailangang bumaba ang actual income mo. The point is, nagbabago kung gaano karami ang kayang bilhin ng pera mo depende sa presyo. Example, may 100 pesos kang baon. Kung ang siomai rice ay 40 pesos, kaya mong bumili at may tira ka pa. Pero, kung naging 90 ang same meal, technically, 100 pesos pa rin ang baon mo, pero mas maliit na ang purchasing power ng 100 mo. Parang dati, feeling rich ka sa 100. Ngayon, saan napunta? Kapag mababa ang presyo, mas maraming produkto ang kayang bilhin ng parehong halaga ng pera. Kapag mataas ang presyo, mas kaunti ang kayang bilhin. Okay, enough muna sa discussion. Dito natin malalaman kung gets niya na talaga o puro yes ma'am lang habang mentally nasa TikTok na kayo. Alright, hands-on muna tayo. Okay, practice time. Tingnan natin kung gets na natin ang lesson.
Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Ngayon naman, deeper question. Paano nakatutulong ang pag-unawa sa batas ng demand sa tamang paggasta ng iyong baon at sa pagsuporta sa likas kayang pag-unlad o sustainable development ng pamilya? Kapag po alam mong nagbabago ang presyo, hindi ka po basta bili ng bili. Pwede naman pong maghintay ng mas magandang presyo o kaya maghanap po ng alternative. O piliin na lang po talaga yung kailangan. Okay, very good. Pero hindi naman ibig sabihin, bawal bumili ng gusto. Ang point is, alam mo kung kailan sulit at kung kailan dapat pass muna. Bago tayo mag-final assessment, recap muna in 10 seconds. Pag tumaas ang price, bumababa ang quantity demanded. At kapag bumaba ang price, tumataas ang quantity demanded. Ang substitution effect, ibig sabihin, pamalit. At ang income effect, ibig sabihin, ito yung purchasing power. At ang ceteris paribus, ibang factors, constant muna. Kung kaya niyong tandaan ang mga 5 yan, malaking part ng lesson ang nakuha niyo. Good luck! Paano nagkakaiba ang substitution effect at income effect sa pagpapaliwanag ng kilos ng mamimili? Ma'am, kapag po sa substitution effect, naghahanap ang consumer ng mas mura pong pamalit dahil nagmahal po yung produkto nila. Sa income effect naman po, nagbabago naman yung dami ng kayang bilhin ng consumer dahil nagbabago po yung purchasing power ng kanyang pera. Okay, very good. So ayun, naintindihang mabuti? Okay, assessment time na tayo. No shouting at answers muna. Basahin ang question, analyze, then choose the best answer. Remember, hindi to paramihan ng bilis. May mahalaga na tama ang reasoning. Good luck!